A day in my life dito sa Canada. Hi, it's me again, Sweet. And ngayon, samahan niyo akong pumasok sa work kahit may snowstorm. Syempre, trabaho pa rin tayo dahil alipin tayo ng dolyar. So, membro pala ako sa mga taong hindi nag-check ng weather before umalis. Kasi sa isip ko, kahit ano pa yan, malamig man or hindi, lalabanan ko yan. Haharapin ko yan. Kahit gaano man kalamig at gaano man kahirap, one thing is for sure, lalagpasan ko yan. Kaya ito ako ngayon, papunta sa trabaho, and halos naninigas na sa lamig. Dahil nga hindi ako nag-check ng weather, so umalis ako na hindi nakasuot ng thermal and isa lang yung medyas ko, like literal na hindi ako naka-double. Wow, Canadian yan. So kakaalis lang ng bus na sasakyan natin, so ngayon we need to wait for another 10 minutes. Kaya mo yan girl, malakas sa loob mo, diba? And finally, nakasakay na tayo ng bus. So, mainit na dahil merong heater sa loob ng bus. So, kita nyo yan. Ganyan ang struggle basta sobrang lakas ng snow dito. So, maraming mga sasakyan na stock, mga nagbanggaan. So, be careful and doble ingat talaga. So, 10 a.m. yung pasok ko and ngayon, 10:20 na and nasa bus pa ako. Sobrang lakas kasi ng snow, kaya sobrang slow din ng bus. So, nag-message ako sa manager namin na malilate ako and they understand. And thank you so much sa mga public bus driver for keeping us all safe. And nakababa na ako sa bus at ngayon maglalakad na lang ako ng 10 to 12 minutes papunta sa work dahil walang tricycle dito. So nandito na tayo sa building and almost 1 hour late ang person. So habang naglalakad, kaka-video ko para sa reels, ayan, nanigas ang kamay ko. So literal na na-freeze and hindi ko magalaw sa sobrang sakit. Buti na lang talaga mataas ang pain tolerance ko, reels pa more. So nandito na nga ako sa loob ng work and dahil sa sobrang lamig ng panahon, kumain ako ng champurrado habang nanonood ng MMK. So ito na nga yung mga foods natin and of course, meron tayong coffee. Ngayon, alam nyo na bakit hindi ako pumapayat. So literal na dead ang mall ngayon. Walang tao. Feeling ko ako lang ang nabubuhay sa mundo. So pinapauwi na ako ng manager namin dahil wala naman daw akong ginagawa. Joke lang. So pinapauwi kami ng maaga dahil mas lalala pa daw ang snowstorm mamayang gabi. And pag ganyan na situation dito sa Canada, sobrang hirap na mag-commute. So maraming bus na nasisira and maraming road na isisarado dahil sobrang delikado na siya daanan. So due to weather conditions, so walang pasok ang mga schools and ilang establishment. So kita nyo yan, 32 cm ang snow today dito sa Toronto. Speechless ka talaga sa sobrang lalim. And sino ba naman kasing nagsabi sa babaeng to na dyan ka dumaan? Pabayaan niya yan siya, ginusto niya yan. Gusto niya lang daw kasi ng challenge. And nag-i-enjoy siya na pahirapan ang sarili niya. At ba't ba kasi doon ka dumaan? Alam mo namang merong maayos na daan dyan. So hindi nga ako nagsuot ng mittens or gloves para sa kamay, tapos nagbe-video ako. So for sure, titigas na naman ang kamay ko nito. Hayaan niyo na lang siya, wala matigas ang ulo. So maraming tao pala ang hate ang winter dahil nga sobrang lamig, ang hassle, at marami pa. Pero ako hindi, nag-i-enjoy ako sa snow. Kita niyo naman, parang ako lang yata ang natutuwa ngayon. So personally, wala talaga akong favorite season dahil nag-i-enjoy ako sa lahat ng panahon na binigay ng Panginoon, including bad or good. Lahat ng yon is total package. Dahil just like season, wala talagang perfect.
Kailangan mo lang tingnan ang mga magagandang bagay and learn to embrace the ugly ones. So kailangan ko maglakad ng another 15 minutes pauwi sa bahay dahil hindi dumaan yung bus kung saan ako bababa. So dito tayo dadaan and kita niyo naman sobrang lalim ng snow. Pero nag-i-enjoy talaga ako. Hindi makita ng puso ko ang bad side. Kita niyo yan na para bang lasing siya kung maglakad. And diba, makulit talaga at dyan pa talaga siya naglakad. So ini-enjoy ko na lang talaga yung sarili ko dahil sa totoo lang, halos di ko na magalaw yung paa ko, yung kamay ko na freeze na siya dahil nga sobrang nipis ng suot ko, diba? And habang naglalakad ako pa uwi, ayan nga, may mga sasakyan na nagka-problema. And finally, nandito na ako sa bahay and ayan, kita nyo yan, pulang-pula, sobrang sakit, halos di ko magalaw, feeling ko naging ice na siya. Kasalanan mo yan, magtiis ka, ang importante, nalagpasan mo.